Ito ang Pangarap Foundation, isang shelter na kumakalinga sa mga lalaking street children na may edad na 8 hanggang 17 taong gulang. Matatagpuan ito sa kalagitnaan ng abalang siyudad ng Pasay, malapit sa Libertad Station. Ano pangalan mo? Sinalubong kami ng isang bata na tila may kapulitan. Ang pangalan niya ay Tyson. Tyson? Kinapanayam namin si Miss Tin Balboa, isang practicumer mula sa PLM. Binigyan niya kami ng isang orientation tungkol sa mga bata. So, may patient with them, tapos madali silang kaibigan. Madali talaga silang kaibigan. Tsaka parang ang gusto nila, pag may mga bisita, yung lagi silang kinakausap. Kasi siguro, parang na yun yun yung pagkukulang nila attention na sinisik nila. Court, grab child. Ayan, yung malayang building. First floor niya. Pupunta mo sa rooftop na lang. Second floor. Dining area, last dorm. Tapos yung sa fourth floor, Meeting. Project na ba yun? Naniniwala ang Pangarap na dapat mabigyan ng buhay na may dignidad ang mga bata dahil sila ay mga anak ng Diyos at nilikha ng tulad sa Kanya. Naniniwala rin ang Pangarap na may karapatan ng mga bata na dapat kilalanin. Ngunit kaakibat sa bawat karapatan ay mga responsibilidad at paggalang sa karapatan ng iba. Naniniwala sila na mga bata bilang mga anak ng Diyos ay nararapat na magkaroon ng pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga kapwa bata. At naniniwala sila na bilang mga bata, responsibilidad nilang gamitin ang mga talentong bigay ng Diyos upang maglingkod sa kapwa-tao. Tuwing umaga, pinag-aaral ang mga bata bilang paghanda sa kanilang PETT exam, isang uri ng pagsusuri upang makapasa ang mga bata sa susunod na antas o grado sa kanilang pinapasukang paaralan. Gaano na po kayo katagal nagtuturo dito? 5.5 years. 5.5 years. Kamusta naman po yung karanasan nyo? Bilang teacher. Bilang teacher din ng mga bata. Mga bata, wala naman kami nakikita ng problema sa pagtuturo. Yung iba naman maalam na maliban na sa iba na talagang bilosero pa sila. Masasabi nyo po bang talagang memorable yung karanasan nyo rito? Yung 5.5 years ko, yung mga nakalipas, halos talagang grabe sa akin yun. Ano pong pinakamahirap na parte ng pagtuturo sa mga bata? Kanilang level, kasi multi-level sila eh. Hindi lang pwede separate yung grade 1 sa grade 2, at pagtuturo multi-level sa multi-grade. Nandito, nakikita mo ngayon, nandito sila. So, nag-review sila ng PEPT. Conducted by our teacher, Ray Villares. Kasi yung iba, yung iba nag-eskwela na, yung iba hindi na. So, meron kami tutorial sa kanila para sa ganun. Pagpasok naman nila, hindi naman sila masyadong late. Gaano katagal na po kayo dito sa Pangarap? Nag-start ako ng 1995 up to now. 9 years na ako. This coming 9 years? 10 years na ako. So, masasabi niyo po ba na yung karanasan niyo rito ay isa sa mga gandang nangyari sa buhay niyo? Yes, ako. Natutuwa ako na nakapasok ako dito na nakakatulong ako sa kanila. Malayo sila sa piling ng mga magulang. So, ako na yung
tumata yung magulang nila dito. Mahirap po ba? Maging magulang ng maraming mga bata. Primero kasi mga bagong dating sila, medyo hard-headed sila. So, nung nag-stay na sila dito, mga may ilang buwan na rin, so parang nagkakaroon sila ng improvement. Nagiging na sila, yung nakakasunod na sila sa mga patakaran ng center, at saka nakakaroon na sila ng values na nakukuha nila sa Kung tutusin, maganda ang kanilang silid-aklatan. May mga encyclopedia, storybooks at iba pa. Ngunit ang problema, hindi nila ito nagagamit ng husto.